So here's my materials used. Only construction paper and manila paper, then pentel pen. So the topic I've been choosing is subject-verb agreement, which is, the English topic. And so, here's the full. So, good morning everyone. So in order for the students to understand the lesson very well, so I should use as the language. I should use our mother tongue as language, like Filipino, Bisaya, or any dialect that you're capable of using too. So, by the way, my topic here is SBA. So, SBA means subject-verb agreement. And so, for us to be able to understand everything in here, I will use Bisaya, or our mother tongue, which is the Bisaya here in Cebu, so that I can explain and so that the students will understand clearly. So, okay. Mag-Bisaya ta. Para nga masabtan sa tanan, if unsa ang SBA. So, first, what is SBA means? Di ba, dictate na. Gingon na to na ko kanina. Nga ang SBA means subject-verb agreement. So, meaning, subject-verb agreement means that a subject and its verb must be both singular or both plural. And a singular subject takes a singular verb. Also, kani siya is, it uses to help us keep in mind that verb must always agree with a subject in both number, na singular and plural, and person, especially the first, second, or third. And these types of agreement now is also help us to ensure that your paper will be accurate, clear, and stylistically correct. Di ba? So, there is an example here. The girls ran fast. So, the subject here is the girls. Girls. Which is, if the subject here is the girl, then muna siya plural. Here. Hindi siya makita sa video, but yeah. And then, the plural sad kay run. It must be, man siya, dapat ka ng plural to plural, singular to plural, or verb, basta kay magkuan gali siya. In both ways, niya, magka-match. And then, you can also add you can also add S or ES. Like, for example, sa girls ganina, di ba? Na S sa tumoy sa girls, which is, instead nga girl ra, nahimo siya nga girls. And then, pwede siya ES, girlses. Babies. Di ba na ES or IES, babies. Kanya, another example of subject-verb agreement is that mauto siya katong the girl runs fast, which is ang girl na sa diri wala siya S, but ang run na siya S with S siya, which is ang girl diri mao na siya ang singular. Nag-ilusara man siya, unlike ganina kay ang gipasabot man sa koan daghan man kay with S man siya, girls man.
Dili kay girl raman. The girl runs fast. So, the girl here is the subject, which is singular siya, and the runs here is the verb, also singular. But the difference between the two is that verb siya, dapat verb ang gamiton, then here is, which is ang girl ang subject. So, you just need lang nimo nga i-addan siya og s or es or ies to the verb para ma-agree siya. Or like, ano ba? The girl runs fast. Another example. Mom or dad. Diba? Mom or dad. Which is, singular sila duha. Both. Kay mom, dad. Wa man siya s. Then, diri kay, mom or dad cooks dinner at night. So, the singular verbs here, which is the cooks, kay with s man siya. Then, diri kay, mo siya ang singular subject. Kay, ang subject diri, ang mom o dad man. Kay, ang gistoryaan kay, si mom o dad man, either naaram nilang duha, ang muluto og dinner. Diba? Either ang gamiton, kay either, or, inana siya. Then, sila niya example. The bouquet of roses smells wonderful. So, the bouquet here is the subject. Kay, singular subject siya. Kay, ang gihiskutan diri kay, ang bouquet man daw sa usa ka roses. Ang bouquet man daw sa roses. So, muna siyang subject, ang bouquet, which is singular subject. And then, the smells, muna siya ang singular verb. Kaya, ang gikualan man niya diri kay, ang baho daw ko na sa rose, or ang baho sa roses, either kay wonderful. Like, nindot kuno. Lahi ra siya sa uban. Nana. Kumbaga mo na siya ang gipasabot diri. And then, dapat lang yun na siya s kay storya man ka about og smells. Lain sa kaya, yung may kuan kay smell. Nya ang pinaka smell like siya, di ba? Og yung kuan na the bouquet of roses smell wonderful. Wonderful, di ba? Lain ka siya. But if with s siya, nimo basahon, the bouquet of roses smells wonderful. Di ba? Mas nice siya. So, dire, mo ni siya ang singular subject. Again, mo ni siya. And then, mo ni siya ang singular verb. And also, naasad sila ay nga example nga, IES pod ang last. Where are the pieces of this puzzle? Like, where siya nangutan na? Kaya ang nakabutan sa dire, match the subject with the verb and questions masad. So, mo ni siya ang example. Where are the pieces of this puzzle? There is a lot of example man. And here also, naasa na siya dire. For examples, subject and verb, pag-given gapon, di ba? Example, the dog chases the cat. So, the noun subject here is the dog. And singular lang siya kay no s man or without s. And then the chases here, which is the verb, singular gapon siya but with s. Then verb siya kay chases man siya. So if sa plural sa the example naasad ta, same ra gihapon, the dog chases, mao or ayang kanang like more ang yung sentence. But the difference here is ang chase niya without s na siya. So, ang sentence niya is the dog chased the cat, which is ang dog diri mo plural. And then ang cat diri, ang chase diri mo plural gahapon kay no s. 'Di ba? The difference between the two sa singular o sa plural. Ang singular, na siya as after sa dog, after sa the dog chases,
Sa chases, nung siya ay S diri sa pinakalas. While sa plural manggod, without S na siya. Diba? Chases, chess. Ano siya? So, that's the example of subject-verb agreement, and that's how subject-verb agreement works. So, ginana paglihok ang subject-verb agreement. Kung anong mo siya, ang imo ring ilahan jud ani niya is ang without S o ang with S, ES or IES. Diba? If mag-make tag sentence nga, subject-verb agreement siya. Diba? Kaya ang nagsulti magudiri, ang nakabuta magudiri, it means daw that ang subject o ang verb must be both manggod, either naa sa duha ani singular or plural subject. Mo ni siya nga the dog chases the cat, mo ni siya singular. Then ang sa ikaduha, the dog chase the cat, without S naman siya. Then ang naka-difference po diri kay, di ba, mom or dad either maghapon, pwede ra sad, or mom either dad cooks dinner at night, di ba? Kaya ang hisgutan mo diri, naa nilang duha kinsay mo luto. Well, diri sad, ang hisgutan po diri kay ang bouquet of roses kay ang abot magud siya sa smell, like ang usa sa gihisgutan or usa sa gitapikan or ang main ang bouquet of roses, but nag-tell siya or kanang gi-relay niya ang message kanamo siya nagkuan ba nga, ay humot siya, lahi siyang pagkabahua, dili siya pareha sa santan, gamamela, and many more nga flowers nga pwede na to nga simhuton. Kay ang bouquet sa roses ko no, wonderful, nindot, lahi ira sa uban. Then muna siya, when we say bouquet pod sa Bisaya ani niya, daghan man siya nga mo siya gi-arrange na siya, gitarong siya, kabantay mo na every time na ay mga event, di ba? Either graduation or any events, di ba? Ang uban kay maghatag sila bouquet, no? Or any flower, either roses, tulips, di ba? Inana. So, mao to siya tanan, and mao to siya ang mga na cater na ko, nahatag na ko nga mga ideas or mga examples sa subject-verb agreement. Okay? So, that's it, and that's all for today. Thank you!